Inanod sa dalampasigan ng Banate sa Iloilo ang isang wala ng buhay na dugong. Paano ba natin mapoprotektahan ang critically endangered species na ito? Kuya Kim, ano na? Dumagsa kahapon ng mga residente sa beach na ito sa Banate, Iloilo. Hindi para maligo, kundi para makita ang lamang dagat na inanod sa kanilang dalampasigan. Isang wala ng buhay na dugong. Parang maraming tao. Ang dahilan pala, mayroong isda na padpad doon, yung dugong. Nakita ko patay na. Meron siyang mga sugat-sugat. Siguro ang haba niya mga 6 to 7 feet. Tapos yung bigat niya siguro mga 300 or 400 kilos. Ang mga kawani ng MENRO o Municipal Environment and Natural Resources Office agad na sinailalim sa isang pagsusuri ang labi ng dugong para matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Under investigation pa po yung pagkamatay ng dugong. Gumagawa po ng paraan para po matukoy kung ano po yung dahilan ng pagkamatay. Pag natukoy po namin na namatay po siya dahil sa illegal or maling pagkuha sa kanya, mayroon pong mananagot. Ang mga dugong ay maamong marine mammals. Dati-rati, kalat ang mga ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pero mula dekada 70, unti-unting kumonti ang kanilang populasyon. Ang isa sa mga itinuturong rason ang pagkasira ng mga seagrass meadow sa ating bansa. Mga dugong lamang ang marine mammal ang tanging diet, seagrass. Kaya tinatawag din sila mga sea cow. Pero sa nakalipas na 5 dekada, 30 to 50% ng mga seagrass meadow sa Pilipinas ang nasira na. Malaki ang epekto ng pagkasira ng seagrass meadow dahil ito ang pinagkukunan ng pagkain, hindi lang ng dugong kundi pati iba pang marine life. Naapektuhan din ang buong coastal ecosystem na mahalaga para sa survival ng mga dugong. Dahil dito, nabawasan ang kanilang makakain at nagugutom, habang ang ilan sa kanila napipilitan na lumipat sa ibang lugar para humanap ng pagkain. Delikado ito para sa mga dugong dahil maaari silang mapunta sa mga lugar na maraming mga banta na maaaring makasakit o ikamatay nila. Marami naman ang mga naitalang kaso ng pagkamatay ng dugong dahil sa aksidente. May mga sumasabit sa mga lambat o fishing nets. Meron ding namamatay dahil sa dynamite fishing at boat strikes. Kaya ang mga dugong tinuturing na ngayong critically endangered. Mahalagang maprotektahan ang natitirang populasyon nila. Pero may magagawa pa nga ba tayo para maprotektahan sila? May mga conservation efforts pa rin sinasagawa sa mga lugar tulad ng Palawan at Davao Gulf, kung saan may natitira pang populasyon ng dugong. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.